Los Angeles Lakers at Sacramento Kings yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Sayang mga idol, natapos ang pagiging undefeated ng Lakers sa kanilang home court. At dahil nga ito sa Sacramento Kings na 2-0 na laban sa Lakers. Ang ganda pa naman sana kahapon ng panalo ng Lakers laban sa Memphis Grizzlies. At nagawa pa nila itong matambakan sa score na 134-107. Pero ngayon laban sa Sacramento Kings ay Lakers naman ang natambakan ng 15 points, 125-110. Dahil na nga rin ito kana De'Aaron Fox at Kevin Huerter na parehas na may tag 28 points. Habang double-double naman si Domantas Sabonis na may 29 points, 16 rebounds at 7 assists. Para naman sa Lakers ay buhat pa rin ni LeBron ang opensa para sa kanilang kupunan na merong triple-double, 28 points, 10 rebounds at 11 assists. Habang si D'Angelo Russell ay may 28 points. At Cam Reddish na may 16 points at Austin Reeves na impressive pa rin ang performance na may 9 points, 11 rebounds at 8 assists. Pero itong si Anthony Davis ay off night naman kanina, na meron lang 9 points at 9 rebounds. Kaya ito rin ang dahilan kung bakit hindi nagawa ng Lakers na makasabay sa opensa ng Sacramento Kings. Kulang sila sa presensya ni Davis sa loob ng court. Na kung ano nga ang ganda ng shooting ng Lakers kahapon na meron silang 22 out of 35 sa 3-point area laban sa Memphis. Ay bumaba naman ito laban sa Sacramento Kings kanina, na nakagawa lang ang Lakers ng 11 out of 29 sa 3-point area. Habang ang Kings ay meron namang 16 out of 44. Bagamat nakagawa ang Lakers ng 6 blocks kanina, ay meron naman silang 23 turnovers. Kaya nagkaroon ng Sacramento Kings ng 20 steals. Maganda rin ang ikot ng bola sa Kings na meron silang 31 assists. Habang ang Lakers ay meron lang 25 assists. Hindi naman nagkakalayo sa total rebounds ang dalawang kupunan kanina, na meron nga ang Lakers na 43 total rebounds at 45 naman para sa Sacramento Kings. Pero pagdating sa offensive rebounds ay hindi talaga masecure ng Lakers ang pagkuha ng bola. Dahil 11 offensive rebounds ang nagawa ng Kings habang 7 lang dito ang Lakers. Kaya marami pa talagang kailangan na ma-improve ang Lakers lalo na sa pagbibigay puntos sa kalaban. At para nga mangyari ito ay kailangan talaga ng Lakers na mas mapalakas pa ang kanilang depensa. Kaya kailangan talagang makabalik na si Vanderbilt para mas lumakas pa ang kanilang perimeter defense. Si Vanderbilt kasi talaga mga idol ang pinaka-lockdown defender ng Lakers. Kaya malaking bagay kung malilimitahan niya ang mga scorer ng kalaban. Isa pang problema ng Lakers ay ang pagiging inconsistent ni Anthony Davis. Na okay naman ang naging performance nila LeBron Russell at Austin Reeves. Pero wala silang nakuhang tulong mula sa opensa mula kay Davis. At na-outmatch talaga siya ni Domantas Sabonis kanina. Kitang-kita pa kay LeBron na pagod ito dahil sa paghahabol sa paggawa ng puntos. Na hindi naman ito maganda sa kalusugan ni LeBron kapag nagpatuloy si Anthony Davis na inconsistent. Lalo at iniiwasan ng Lakers na lumagpas si LeBron sa kanyang minutes restriction. Napanigurado naman na mapapanood ng Lakers ang kanilang mga pagkakamali kanina kung bakit sila natalo laban sa Sacramento Kings. Kaya tingnan natin sa next game ng Lakers sa isang araw laban sa Portland Trail Blazers. Kung makakabawi ba ang kanilang kupunan at magagawa nilang manalo. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.